bakit kaya yung iba na kung ano yung nakaugalian na sana natin, kung hindi sila mga Katoliko, hindi ba pwedeng hayaan na lang natin yung gawain ng mga Katoliko kaysa sasabihan ka na kapag mag-celebrate ka raw ng ganon ay matutuwa daw yung andito sa kaliwa. Kasi si God nasa kanan daw. Ngayon kapag mag-celebrate daw tayo ng Halloween, ay nagdiriwang din daw itong kaliwa. Sabi ko hindi sa ganon. Medyo nakipagtalo ako dahil may nagsabi sa akin ng ganon. Sabi ko hindi ko mag-celebrate ka ng Halloween, pinagbibigyan mo na yung kaliwa mo. Yun, pag-celebrate ng Halloween ay para sa mga mahal sa buhay na pumanaw. Na ngayon mo lang sila mabigyan ng tawag dito, dasal. Ngayon iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanila na hindi naman yung kaliwa mo yung pinaparamdaman mo ng doon. Kaya sabi ko, hindi naman kung ka tapos pinapasalamatan mo na si kaliwa. Hindi, di ba? Di ba hindi? Kaya sana yung iba na kung ano yung makita ba, na kahit man hindi natin karelihiyon, hindi man natin sila kasama sa nakatingin ka dyan, hindi natin sila kasama sa sa Katoliko, pwede siguro manahimik lang tayo, no? Kasi hayaan lang natin kung ano yung gusto ng tao, di ba? Kasi ako ganyan. Kung saan yung tao na maging masaya, ako'y hinahayaan ko na lang yun. Kasi karapatan niya yun eh. Karapatan niyang ipagdiwang kung ano man yung gusto niya. Na hindi ako yung against doon sa ginagawa niya. Ganun lang yun. Ngayon, kung ayaw natin makita, o di wag tayo tumingin, di ba? Madali lang naman eh. Aray ko, sakit ng paa ko. Madali lang naman yung ganun, yung kung ayaw mo, huwag ka nang tumingin sa mga nagdiriwang, di ba? Di ba mas mainam yung ganun? Makinig ka na lang, maging pipi at bulag ka na lang sa mga kasi katulad naman natin sa iba na kung ano yung ginagawa din nila sa kanilang mga relihiyon, di ba? Hindi naman tayo nakikialam din, di ba? Kaya sa pag-celebrate natin sa ating mga patay na yun, pagbisita natin, yun ay nakatalaga na sa ating mga Kristiyano. Bibisita tayo sa kanilang mga puntod, magtitirik ng kandila, maglilinis sa kanilang mga puntod. Meron dyan yung mga tawag dito, lilinisin o pipinturahan muli, gagawin bago. Tapos, kung yung iba talagang gumagawa pa sila ng yung bahay talaga ng kanilang mga puntod. O, di ba? Yung kahit man na mahirap pagka kung gusto niya talagang gawin yun, magagawa naman din natin yun. Hindi lang naman pang mayaman yung tawag doon kasi, nakalimutan ko ng tawag doon. Museum. Ganon, museum nila. Kahit na malit na museum lang nila, pwede naman din natin gawin yun. Na tayo ay mahihirap, na hindi lang sa mayayaman makagawa po nun. O, diba? Kaya, swerte lang ng mga may pera na makakagawa ng ganon sa kanilang mga patay. Siyempre, may pera sila, diba? Sa atin naman na minsan na walang magawa, tama na sa atin basta't na ilagay natin sa semento. Pero sa totoo lang, kahit dito bawal kaya yung ilagay mo sa sa pansyon
Bawal yun. Kasi ang katwiran ng mga ibang kapatid natin mga Muslim dito, no? Hindi tayo nanggaling sa semento. Kasi yung minsan nakakita din nila yung pinapansyon natin yung atin mga nga Kristiyano. Pero sa totoo lang, ang normal talaga na pagpapalibing, yun po ay ihuhukay po natin yun. Ihuhukay yun, ilagay sa hukay talaga, sa lupa talaga po. Bago na lang lagyan yung nila, yung cross nila, yung in memory, yun ang lapida. Ibig sabihin yung lapida nila, yun ang ansemento. Pero yung katawan po ng tao, minsan kasi sa mga kapatid natin, mga kamusliman, ay wala pong mga damit yun. Binalot lang po sa parang puti na tela. Kasi ganun po tayo, lumabas tayo dito sa ibabaw ng mundo ng nakahubad at babalik tayo ng nakahubad din. Yun pala, ganun pala yung patakaran. Ang kaso sa atin, hindi ko rin din alam kung sino nagpauso sa atin mga Christian, yung ilalagay natin sa pansyon. Pero naalala ko noon sa mga lola namin, ewan ko kung naririnig ko sa mga tiyahin ko na hinuhukay daw talaga sa lupa din daw nilalagay yung mga patay. Ganon. Kasi mas madali sila makaakyat sa langit kung talagang nasa langit sila. Depende lang doon sa tao. Kung wala kang ginawang masama dito sa ibabaw ng mundo nung ikaw ay nabubuhay, talaga sa langit kang pupunta. Dahil tayong lahat hindi natin alam kung pupunta ba tayo sa langit o pupunta tayo sa impyerno. Kung ano man yun ay hindi ko alam din. Kasi walang nakakaalam kung anong itsura ng impyerno o anong itsura ng heaven. Ganun yun. Kaya habang nandito tayo sa ibabaw ng mundo, ay gumawa na tayo ng ng kabutihan. Pero yung iba hindi natatakot, no, na gumawa pa rin ng hindi maganda, na marami pa rin na parang walang pagbabago ba sa buhay nila. Parang ganon pa rin yung nangyayari. Kaya ganon. Napunta tayo tuloy sa libing. Ano ba yan? Ganon talaga yung normal daw. Minsan saan ko ba yun na na panood yung pinapatayo yung yung bangkay, pinapatayo daw na nakahubad din, ewan ko. Binalot lang din sa puting tela, pagkatapos ililibing ng nakatayo. Di ko lang alam kung saan eh. Tapos sa mga iba naman, sa mga lahi naman ng mga pana kasi ang sinasabi dito sa yung mga itim na tao. Sa kanila naman, depende doon sa kanilang religion. Talagang sinusunog. Yun ang mahirap, no? Yung patay ka na nga, susunugin ka pa talaga. Aray ko, ang sakit siguro no? Yung hindi naman yung normal na na cremation, kundi sunog talaga. Nakita ko na yung ng mga sa mga Indian. Nakita ko yun, nilagay nila sa mga kahoy, nagpinag yung kahoy, tapos inilagay yung tao doon sa gitna ng kahoy, saka binuhusan ng gasolina. O di tupok yung tao. Kaya sabi ko, aray ko, patay na nga, lalo pang pinatay. Paano pa yun? Ano kaya ang pakiramdam ng ganon, no? Yung susunugin mo yung, ay Diyos ko. O baka wala lang silang paglibingan, kaya napunta sa sunugan. Yung patay nila, pinatay na, patay na, lalo pang pinatay, double murder. Baka nauso naman sa kanila yan, baka walang lupa na paglilibingan. Yan siguro yung traditional nila na hindi nila kailangan na maglibing sa, kung malas-malasin ka talaga, masusunog ka para kang
inihaw na hindi maintindihan. Kaya sabi ko, aray, ano ba yan? Nung nasa Taiwan ako at Singapore, nakita ko naman yung paglilibing nila doon. Sa lupa din. Sa lupa din talaga nililibing. Sa lupa din, hindi nila pinagtatagal din yung patay sa kanila. Patay ngayon, libing ngayon. Ganun lang. Pero kung gabi, ilalagak muna nila sa hospital. Katulad nung alaga ko noon na ako sa hospital noon. Nilagak muna sa morgue. Tapos kinabukasan nilibing kaagad. Tapos umuwi kami. Ganun. Kaya nakita ko kung paano rin Hindi, saka lang sila ng 9 days din, 14 days, meron din sila niyan. Pero wala na yung patay, andon na sa lupa. Pero sa ating Christian, bakit ganun umaabot ng 7 days ba yung patay natin? Ewan ko, nakalimutan ko na. 7 days yata kasama natin yung patay natin, di ba? Pero sa ibang bansa, patay ngayon, libing ngayon. Ganun. Swerte pa nung namatay kung gabi, matutulog pa sa morgue bago ilibing sa lupa. Kinabukasan pa. Ganun. Hindi na iuwi sa bahay eh. Kasi yung tatay ng amo ko noon, hindi na inuwi. Sa morgue na talaga nag-antay ng kamatayan niya uli. Yung iba naman, meron din sinusunog sa China. Ganon sa Taiwan. Doon naman sa Singapore, meron kasi ako naging caregiver ako noon sa hospital talaga. Doon talaga ako grabe talaga ang hirap sa hospital tumira. Kasi lahat doon ng amoy ay naghalo-halo na. Nung namatay yung yung pinaalaga sa akin na matandang babae, sinunog naman din yun, cremate naman, ganun yun. Kaya kanya-kanya pala ng diskarte, May kanya-kanya silang, ewan ko, Buddha ba yun? Hindi ko alam. Maraming kasi hindi pare-parehas yung kanilang mga religion. Kaya, takot ako. Hindi rin nila iuwi sa kanilang bahay. Meron lang yung kainan, ganun yung kainan na parang celebration na ng 1 year yung ginagawa nila pagka may patay sa kanila. Tapos may mga dasal, ganun. Yung nagganon ba? Yun ang nakita ko rin sa Singapore noon. Pero cremation naman yun. Cremate naman yun. Tapos, yung abo, nilagay sa altar nila. Na parang Buddha ba? Buddha ba yun? Nakalimutan ko na siguro kasi Kaya, hirap, no? Kayo, anong gusto nyo kung kayo ay mamatay? Wag naman. Yung ate ko noon, sabi niya, Neng, pag ako mamatay, ayaw ko nang ilagay mo ko sa lupa. Takot ako kasi sa uod eh. Gumaganon siya noon. Sabi ko, wala ka talaga magawa dahil uod manggagaling sa katawan mo, sabi ko noon. Wala ka na magawa dun. Bakit may magagawa ka pa ba? Sabi ko. May magagawa ka pa ba kung namatay ka na? Depende kung saan ka ilagay ng mga tao. Swerte mo kung sabi ko sa kanya, binibiro ko. Kung ipasimento kita, sabi ko. Ay nako, Diyos ko. Naalala ko yung mga mahal ko sa buhay. Kayo, naalala nyo? Gulat kayo, no?
Okay, sa mga madadaanan nito, maraming salamat sa inyo at tapos na naman ang piyesta ng mga patay. Okay, bye-bye. Salamat sa inyo. I love you all, SSTV family. Hello sa inyong lahat. Bye-bye.